Bongo. Anong sabi ni Bongo? Binira ni Trillanes si Bongo. Binira ni Trillanes. Bakit? Anong sabi ni Bongo, mga kababayan? Ito, kita ko sa inyo according ito sa Pilipinas, wait lang, Pilipinas Today News. Ito yung sabi ni Bongo, mga kababayan. Bongo, binanatan, binira ni Trillanes. Ito, bakit? Pilipinas Today News page. Kinontra ni former Senator Antonio Trillanes IV ang opening statement ni Senator Christopher Bongo sa Senate hearing ngayong Lunes, Setyembre 1, matapos kondinahin ng huli ang mga nagpayaman at ginawang gatasan ang mga proyektong infrastruktura ng gobyerno. Yan po ang opening statement ni Bongo. We must leave no stone unturned. Managot po ang dapat managot. Pamilya man, kaibigan man, wala tayong sasantuhin. Putang ina, Pamilya man, kaibigan man, wala tayong sasantuhin. Ngayon, mga kababayan, so ito na. Ito pa ang sabi niya. Lalo na yung mga panayam na mga nagpayaman sa mga proyekto na hindi pinatupad ng maayos at naglagay sa kapahamakan sa buhay at kalusugan ng taong bayan. Bastusan na po ito. Sabi ni Bongo yan. Sa parehong pahayag, muli ring itinanggi ni Go na may dito yun. Muli ring itinanggi ni Go na may kinalaman o impluensya siya sa negosyo ng kanyang pamilya. Matapos iulat ng Rappler ngayong araw na ka-joint venture ng CLTG Builders, CLTG Builders, pagmamayari ng ama niyang si Desiderio Go ang St. Gerard Construction ni Sara Diskaya sa pagkupo ng 5 proyektong infrastruktura sa Davao Region noong 2017 na nagkakahalaga halos ng 817 million. Walang sasantuhin, pamilya man, kamag-anak man o kaibigan. Pero inamin ni Sara Diskaya na ang CLTG Builders na pagmamayari ng tatay ni Bongo ay kasama pala sa St. Gerald Construction ni Sara Diskaya na 5 proyektong infrastruktura sa Davao Region noong 2017. Kita nyo yan? Baka si Bongo ngayon tamimi doon sa gilid habang nakikinig. Nagkakahalaga ng halos 817 million. Kita niyo yan? Kita niyo? Kita niyo, mga kababayan? Ang nasabing report ng Rappler ni repost ni Trillanes sa X para sigundahan ang hinihinalang koneksyon ng pamilya ni Go kay Diskaya. Ang nasabing issue laban kay Go ay paksa rin ng plunder case na inihain ni Trillanes laban sa senador, gayon din sa kalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2024. Sa Senate hearing, kinumpirma mismo ni Diskaya na pumasok nga sa partnership ang pagmamayari niyang St. Gerald Construction at ang CLTG Builders na pagmamayari ni Desiderio Go na ama ni Bongo. Ito ang sabi ni Trillanes, mga kababayan. Si Bongo nahanip magmalinis kanina sa Senate investigation ay may 800 milyong peso yung kontrata ng pamilyang Diskaya na di kinalabutan ang mga ito. Managot po ang dapat managot, lalo na yung nagpayaman, bastusan na po ito. Gawing gatasan ang mga proyekto ng gobyerno, sabi ni Bongo. Sabi naman ni Trillanes, hindi siya kinikinalabutan na ang pamilya niya ay merong joint project kay Diskaya na nagkakahalaga ng 817 million. Binira ni Trillanes. Kita ninyo? Nagkaso nga si Trillanes noong 2024 ng plunder case. Di ba? Kita ninyo? Kita ninyo, mga kababayan, hindi ba daw kinikilabutan si Bongo nung sinabi niya, walang sasantuhin, kamag-anak ka man, kaibigan ka man, pamilya ka man. Di ba? So yun po yun.
Mga kababayan, kita ninyo? Tapos sasabihin, sundalong kanin. Alam niyo mga DDS, ito lang isasabi ko sa inyo, mga putang ina ninyo, alam kong bobo kayo, pero hindi kayo bungol. Sundalong kanin man ninyong tawagin, pero yung puon ninyong si Digong na putang inang hindi na makapaglulo, hindi na abot 2026, mamamatay na sa sobrang payat, napakulong ni Trillanes. Kita ninyo? Sundalong kanin, pero pinakulong ang puon ninyong Aguila ng Davao. Pugo ngayon sa Netherlands. I am Rodrigo Roa Duterte. Hindi na makapaglulo. Kita ninyo? Sundalong kanin, pero pinakulong yung puon ninyo na mukhang sigben. Lumulubog ang pisngi. Pumapayat ang braso, mamamatay na, uuwi ng Pilipinas, nakagarapon ang putang ina niya. Kita ninyo? Sundalong kanin, Aguila ng Norte. Hindi, ano pala yun? Aguila ng Davao. Sisiw sa Netherlands. Pogo. Tangina. Paluin ko pa martilyo yung mukha ng sigbin. Lumubog na ang pisngi ng tatay ninyong hindi nyo naman kamukha. Kita ninyo? Tatay Digong! Pero hindi nyo kamukha. Putang ina. Pero pareho ninyo kapangit. Pareho din ninyo katanga. Hindi man kayo magkamukha, pero pareho kayong pangit. Tatay Digong, do ni. Pareho ninyong pangit, pero hindi kayo magkamukha. Lo. Makauwi na daw si Digong. Asa? Ando na nga yung lahat ng anak, hindi nga nila napauwi, kayo pa. Sabi ko nga sa inyo, mag-live ako, puputulin ko mismo ulo ko. Kung umabot kayo ng 16 million dyan sa dahig ngayong September 23. Ilang araw na lang. 22 na lang. 22 days more to go. Kung umabot kayo ng 16 million dyan sa dahig, mga putang ina nyo, mga DDS, mag-live ako, puputulin ko leg ko. Hindi na ako mag-live kasi hindi naman makauwi si Digong. Sabi ko, pag nakauwi, iba magilit ako. Expired na yon, hindi talaga makauwi. Umabutan ng trial, 2023. Pag hindi kayo umabot ng 16 million dyan, putang ina nyo, mga tanga talaga kayo. Alam nyo pa naman ang definition ng DDS. Bobo, tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, dugyot, patay gutom, ano pa, mahirap, panghuli, anong panghuli? Anong panghuli mga kababayan? Nakalimutan ko na sa sobrang dami. Lahat na lang, mga pulubi, mga patay gutom, mga manyakis. Yung pang-sampo, Ma'am Eli de los Santos, manyak, mga malilibog, mga magnanakaw, mga budol. Yan yon. Kita ninyo? Bongo, binira ni Trillanes. Hindi ba daw kinikalabutan si Trillanes nung nagsabi? Kabastusan na ang ginawa nitong mga nagnanakaw ng proyekto sa gobyerno. Wala tayong sasantuhin, pananagutin natin, mapamilya, mapakaibigan, or makamag-anak. Putang ina, yung tatay pala niya, kasali pala doon pati yung kanyang step brother. Putakis na yan. Tiba, binira agad ni Trillanes. Kita niyo mga kababayan? Ito nakalagay, firm owned by Bongo Skin once work with Diskaya for Davao Project. Kita ninyo? Mga patay gutom, tirador ng humba. Yun lang, mga kababayan. Yung aking reaction dyan.